bumiyahe tayo papuntang Sagada. Samahan niyo ulit kami ng aking partner. Madaanan at namnamin ulit ang kagandahan ng kalikasang nakapalibot at madaraanan natin. Mula Marikina ay bumiyahe ulit tayo ng halos humigit kumulang 400 kilometro. Sinagupa natin ang iba't ibang kondisyon ng kalsada at panahon. Mga makapigil hiningang mga tanawin at mga lugar na talaga namang hindi nakakasawang pagmasdan. At sa episode na ito ay dunayo namin ang matagal na naming gustong mapuntahan dito sa Sagada. Kaya't ano pang inaantay nyo? Tara na at samahan ulit kami dito sa mahabang biyahe nito. Alright, and we are back together with our OBR. At noong nakaraang video natin, pinakita namin sa inyo yung mga kalsadahan ng Pangasinan, or pinakita namin sa inyo yung video ng Humunhon Island. At ngayon naman, syempre, babalik tayo kung saan tayo mas nakilala. Wow! At wala yung Sagada. Yun, no? Estimated time of arrival natin is 11:38 in the morning, pero baka mag-alauna yan. Pero tagayin na natin. Let's go. 419 kilometers mula dito sa Marikina. Restart tayo ng trip meter dahil 577.6 yung ating tinahak natin last time. Ngayon is restart tayo. At kasama pa rin at buhay na buhay pa rin ang ating Yoshi na laging maasahan umulan umaraw sa ating navigation. Hanep. Let's go. And we are back. Daan tayo ng Commonwealth, Mindanao Avenue, gilid ng NLEX, tapos daan tayo ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Let's go. Woo! Slow start. At kung natatanong kayo, lagi na naman tayong gabi lumagari. Love, bakit tayo gabi lumalagari? Walang traffic. Malamig at walang traffic. Nakahabol ng check-in. Naghahabol tayo ng check-in. At kung yung iba sinasabi na naghahanap na lang sila ng mga check-in hotel sa lugar na pupuntahan nila, medyo hindi tayo ganong part na rider, kasi mas maganda na meron na tayong tutuluyan sa ating pupuntahan para less na isipin. Kung pagod na tayo sa ating biyahe, edi hindi na tayo masyadong nag-hassle. Alright? And as usual, papasok ulit tayo ng San Mateo para lumabas ng Batasan. Time check, it's 12:38 in the morning. At mahaba-haba pa ang ating biyahe. Meron tayong tatahaking 418 kilometers, 418 kilometro mula dito sa Marikina. Hanep. Let's
Let's go! Balikan na namin kayo mamaya. So medyo naghahanap tayo ng daan dahil ang daming aso dito. Takot-takot. Oo nga. No, di kalmado yun, no? Hindi kalmado yun. Maamba siya. Dito tayo, pinapadaan tayo dito. Minsan, hindi ko alam bakit minsan ibang daan ang tinuturo ni Google Map. At dahil tiwala tayo dito, sinundan na lang natin ang direksyong binibigay niya. Alam naman na natin yung daan. Medyo parang sinubukan lang natin kung saan tayo dadalhin ni Google Maps. Pero grabe to, nga tayo sa loob-looban. Daan ba dito? Ah, may ano, may truck. Saan ba ito na daan? Private vehicle. Ah, dito. Oo nga, dito. Ay, nako. Adventure, di ba? New experience tayo. Hanip. Ibang klase. At update tayo, lab, update. At matapos ang ating palikuliko at papasok sa mga eskinita, nakabalik na tayo ng bypass road. Okay lang din at dumaan tayo sa mga ganong kalsada para hindi naman tayo nauumay dun sa regular na daanan natin. Nagkaroon tayo ng mini heart attack dahil sa mga aso. So far, dire-diretso naman tayo. Meron pa tayong 9 hours and 35 minutes. Estimated time of arrival is 12:05. At oras natin ngayon is 2:30 ng umaga. Lupit. Mga Regans, time check 3:29. Nasa Nueva Ecija Arc na tayo. Hanep, at meron pa tayong 8 hours and 40 minutes. Napakalapit na lang nun. At 332 kilometers ang ating layo mula dito. Grabe. Let's go! At nasa Gapan, Nueva Ecija na tayo. Gapan City. Lupit. Kanan na tayo dito. Papuntang Nueva Vizcaya. Iyon, oh. Medyo maaga tayo nakarating dito. Alas 4:19 ng umaga. Minsan talaga hindi mo pagkakatiwalaan si Google Maps. Kulay orange yung linya pero wala namang traffic. Pero so far, goods. Alright, so madaling pa naman. Mamaya-maya na tayo. Alright, so update. Nasa Caranglan, Nueva Ecija na tayo. At kasalukuyan nating nakikita ang napakagandang foggy scenery. Kasama pa rin natin ang ating OBR na pinakamalupit. Grabe, oh, tingnan mo. Fog na fog. Nadaanan na natin to dati nung pumunta tayo ng Bontoc. Ito siya. At nadaanan na rin natin to nung pag pumunta tayo ng Maliko. At sinalubong tayo ng foggy na kapaligiran. Lamig ang fog. Nakikita nyo? Woo! Kumay. Grabe ang fog. At oras natin is 5:20 ng umaga habang papunta tayo ng Nueva Vizcaya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman please do comment, like, share, subscribe, alright? Para sa mga malulupit na adventure natin. Abi, lakas naman umahon ng truck na to. Baka truck yan. Grabe, oh. At dire-diretso pa tayo. Malayo-layo pa tayo sa katotohanan. Meron pa tayong 6 hours and 44 minutes na tatakbuhin. Alas 12:06 ang ating estimated time of arrival sa Sagada. Kalahin nyo yun, pangalawang beses natin sa Sagada ngayon. Na nakamotor.
At ang unang sagada natin is joiner ba yan? Hindi. Joiner, tapos pangalawa motor. Tapos ngayon, pangatlo, subukan natin mag-falls. Oh, ganda. Sea of clouds. Kaya ngayon, kahit hindi natin masyadong nahihintuan, dapat makita nilang kagandahan nito ng alas 5:34 ng umaga dito na sa Caranglan, Nueva Ecija. Ganda. Grabe. At nasa paanan tayo ng bundok. Wow, nasa paanan. At habang tawag dito, binabaybay natin tong kahabaan ng kalsada na napakaganda. Kaliwat kanan ng bundok at samahan mo pa ng napakagandang mga kaulapan. Napakaganda, oh. Napakaganda. Ito ang reward kapag bumabiyahe tayo ng gabi at inaabutan tayo ng umaga sa kalsada. Last time nung pumunta tayo dito, love, no, puro truck din. Parang hindi nawawalan talaga ng truck tong area na to. Oo nga, bagay. Oo nga, sabi ko nga. At sa kalagitnaan ng kalsada, nakita natin tong napakagandang palayan. Nakita yung bundok at napakagandang mga puno. Tapos naghahanap kami ng CR kasi sobrang naiiyak kami. Tara, let's go. Uy, another Challenger. Alright, so oras 6:04 at malapit na tayo makarating sa Dalton Pass na to eh. At ayan na nga ang rock shed. At malapit na tayo sa Arco na magpapasalamat at nakalabas na tayo ng Nueva Ecija. Lamig ng panahon ngayon, parang uulan yan, yung ulan niya dahil sa sa humid. Ay. Grabe yung condition ng kalsada dito, ang lalalim ng mga rats. At nasa Nueva Vizcaya na tayo. Time check, it's 6:26 in the morning. Pababa na tayo ng bundok para makarating ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yun, oh. Wow. At napapansin natin na nawawala na yung pagka-fog, pero malamig. Wala pa tayo sa Sagada pero lamig na. This is our third time na pupunta ng Sagada. Libutin ulit natin at tignan yung mga other update sa Sagada. Uy. Ito yung na-miss ko dito sa kalsadang to, yung lubak. Ganda, ulap. Tapos parang mayroong doon, giant satellite. Parang take your time tayo. At nakababa na tayo ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kitang kita pa rin natin yung fog. O ulap ba? Ulap ba yan? Ulap na ata yan, mababang kaulapan. Napakaganda. So, ang lamig ng panahon. Sarap matulog. Oh, paganda ng araw, love. Sarap matulog. Chak lang. Ay, kakagising ko lang. Mula sa mahamog na kabundukan ay narating na natin ang kapatagan dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Sinulubong tayo ng napakapreskong panahon at napakagandang pagsikat ng araw. Mamaya alam, mag-uurago pa. Uy! Napakaganda ng sikat ng araw, tapos samahan mo pa ng mababang kaulapan dito sa Nueva Vizcaya. Napakalupit, napakaganda. Stig. At sa mga nagtatanong pala kung naririnig ang ating OBR, naririnig naman siya, di ba, love? Salita ka nga. Oo nga ba? Inabutan na rin tayo ng gutom sa daan.
At sakto namang may natigilan tayong kainan na tanaw ang napakagandang kabundukan at mga palayan. Napakaganda lang. At nag-stop over muna tayo dito para kumain ng lomi na good for 2. Parang good for 4. Dami. Pang bitter na yun. 90 pesos na lomi. Ganyan pa. Size 90 pesos. Size reference. Sa mga oras na ito, ramdam na namin yung antok sa haba ng biyahe. Pero buti na lang at sinagip tayo ng lomi na ating kinain at nagising naman tayo kahit papaano. So stop over tayo, kain ng almusal dito sa Kuya Ed's Cafe and Restaurant dito sa may Bambang. At meron tayong good for 2 na lomi. Good for 2 nga ba? Parang good for 3, good for 4. Solid 90 pesos na lomi. Napakalupit. Siyempre, titikman natin ang lomi ni Kuya Ed's. Sheesh, napakaangas. Ang dami ng serving nila. Parang yung katabi rin namin. Ang dami ng serving. Hindi ata nila naubos. Solid, sulit. Mura yung lomi. Tapos overload talaga. Siyempre, saltilibing. Kasamang saging. Kasi magsalita ako lang sa camera, hindi ko ba naririnig. Hello. Diba? Sasalita siya. Saktong ganito yung take your time ng tayo. No pressure. Akit pa tayo ng bundok mamaya. Okay, kwentuhan time. So, umalis tayo ng Marikina ng around 12 o'clock ng ating gabi. Tapos, medyo ligaw-ligaw tayo ni Google Maps kung napansin nyo naman kanina. Tapos, medyo slow. Hindi rin kami masyadong nagkumuha ng clips kasi masyadong madilim. Tapos, parang medyo naging swak yung morning natin kasi kumain tayo ng lomi. Nainitan yung siyan natin. Ang ganda ng lugar. Kitang-kita yung kabundukan nung dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Tapos samawa pa ng kape na brewed coffee. Ano? Sulit. Yun, malaki dami naman pinakain natin. Kaya nga eh. Tsaka marami-rami na kami kumakain ngayon. Dahil niniwala kaming health is wealth. Shoutout sa nag-comment na yan. Try nyo dito pagkabisita kayo ng Bambang, Nueva Vizcaya. Yung Kuya Ed's. Sulit. Oh, ito yung space nila. Ayan. So, medyo open area siya. Nasa tapat lang ng main road. Tapos kitang-kita yan. Pundukan yan. Tapos may aso. Pet friendly. So, yun. Tara. Almusal. At medyo malapit-lapit naman na tayo pa sa Sagada. 5 hours na lang. At nadaanan naman na natin yung Bontoc. So medyo paspasan na lang din natin. Medyo mag-focus tayo sa Sagada Park. Dahil nung last time na punta tayo sa Sagada, parang 1 minute, 2 minute lang ata yung video ng Sagada. So this time, bawi tayo. At
Mabuti nag-almusal tayo dahil parang na-energize kami. Parang yun yung isa sa matagal nating almusal na parang na-energize kami. Alam mo yung parang sumama kayo sa field trip, tapos kumain kayo sa isang kainan, tapos parang inaantok ka, pero nung nakakain ka ng busog, excited ka na ulit sa kalsada. Kaya importante talaga na may laman ng tiyan habang bumabiyahe para mas alert. At sinumahan na rin namin ng kape at saging para medyo healthy. Kasama mo pa ng tanawin habang kumakain ng ganyan. Grabe, sarap, kakaiba. Kasi nung mga dati naming mga routine kapag ka nagra-ride, dire-diretso kami. Ngayon medyo slow pace tayo. Inanamnam natin yung mga bawat lugar na puntahan natin. At oras natin is 8:30 ng umaga. At meron na lang tayong 5 hours estimated time. At estimated time of arrival natin is 1:30 PM. Okay lang naman at hindi naman na tayo nagmamadali. Ang mahalaga is makapag-check-in at makapag-register sa tourist assistance para makapamili na tayo ng ating tour package. But let's go. Malayo-layo pa. At nakikita na natin ang tulay kung saan ay tayo ay makakarating na ng Bayumbong. Ayun, ginagawa na isang tulay, love. Ano nga siya? Isang tulay na to, one way. Tapos yung kabilang tulay, one way. So medyo malawak-lawak na yung kalsada. Lupit na. Grabe, massive. Tapos tignan mo yung doon, yung parang pinatag na bundok. Parang ang sarap magpaikot-ikot doon sa taas ng bundok. Yung parang puro damo. Ganda yun. Parang umuulan sa bundok kasi kulay buro. Alright, so ito na ang simula ng ating paglalakbay ulit. Paakyat ng Sagada. Dahil dire-diretso na lang natin tong kalsadang to. Pagkanan, Santiago Isabela. Pero diretso tayo. Yun. Dito na magsisimula ang ating pag-akyat sa mga kabundukan ng Cordillera. Oras natin is 9:31 ng umaga. At meron lang tayong 4 hours and 7 minutes bago makarating doon sa ating tutuluyan. Sa Shamrock. Shamrock, di ba? Shamrock. Shamrock Tavern. It's good to be back. At medyo binigyan tayo ng magandang panahon sa ngayon, sa mga oras na ito. Pero hindi natin alam dahil medyo nagbabadya rin ng mga pag-uulan sa iba't ibang parte ng Manila, ng Luzon. At sana naman ay hindi tayo maabutan ng ganun kalakasan na ulan. Dire-diretso na lang. Makapasok na tayo ng Ifugao. Alright, so once again, nakarating ulit tayo ng Ifugao. At pasok na tayo ng Cordillera Administrative Region. NEP. At meron kaming iiwanan dito na Galang Itik. Yan. So, yan ngayon ang ating sticker. Itik lang muna. Tara, pasok na tayo ng Cordillera Administrative Region. Pabalik ulit tayo dito after 5 months. 5 months ba? 4 months. Kailan ba tayo nagbontok? April, May, June, July, August. 4 months. After 4 months, nakabalik ulit tayo dito. Lamut, Ifugao. Dire-diretso na to hanggang makarating tayo ng Bontoc Mountain Province para kumaliwa, puntang Sagada. Pababa na tayo ng Ifugao. Wala pa rin kupas talaga tong rock formation na bundok na to. Ganda, massive rock. At yun tayo, tatawid tayo sa tulay na yon. Ganda. Wala pa rin kupas. Solid.
Alright, so nakita ulit natin ang signage ng Banawe, pero dadaanan lang natin yan dahil meron na tayong video. Eto siya, so sagada rin siya. So pinaliparan natin ang drone nito at medyo parang inaantok ako nagvo-voice over. Pero yun, dire-diretso na tayo papunta ng Sagada. Ang lamig ng panahon ngayon, parang ang refreshing. Naalala ko yung pagkabata ko. Seryoso, napakasarap ng pakiramdam dito sa taas ng kabundukan ng Cordillera. Medyo makulimlim pero hindi naman siya yung paulan. Refreshing siya. Parang lahat ng mga negatibong enerhiya na iyong kolekta sa iyong pagtatrabaho araw-araw, mga nakasalamuhang tao, lahat may erase yan dito sa bundok. So parang siya, therapeutic. Kaya parang Sagada nga yung destination natin, pero wala pa ring tatalo sa journey. Kasi parang yun yung nagpapatibay ng iyong destinasyon, ang journey, di ba? Dahil hindi magiging buo ang iyong destinasyon kung hindi mo pagdadaanan ang mga trials na iyong makakasalubong sa daan, di ba? Kakatapos lang mag-nail cutter ng ating OBR, di ba? Pinakamalakas na OBR na pwede nyo makilala sa buong buhay nyo. Ang ganda ng panahon, solid. Kita natin ang pag-usbong ng mga palay, yellow season ng palay dito sa Banawe, Ifugao. Ganda. Kasi kailan ba tayo pumunta dito? February. Kitang kita yung background. Lupit. So nabutan natin ang yellow-green season ng mga palay dito sa Banawe Rice Terraces. Lupit. Parang sarap paliparan ng drone pero sana ma-appreciate nyo na kahit ganyan lang. Grabe, pantay-pantay. Parang nilevel no? Let's go, tara. Akala namin papalagpasin naming makita ng buo ang napakagandang tagpong ito. Mabuti na lang sa daraanan natin mamaya ay mamamangha tayo ng sobra. At nakabalik ulit tayo pataas ng kabundukan. Lamig. Kumpara nung pumunta tayo dito ng April, ramdam na ramdam namin sa mga balat namin yung lamig ng hangin. Parang siguro nasa 18 degrees Celsius. Parang lamig ng office 18 to 20 degrees Celsius. Lamig. Yun Ay, wala kang tali. Uy, ganito. Kulay ba violet. Uy, may tubig. Uy, ang ganda ng Numukadkad yung mga halaman dito. Kahit na ilang beses na namin nadaanan ang kalsadang ito, ay wala pa rin kakupas-kupas ang nakakahalina nitong kagandahan. Tanaw ang matataas na kabundukan at samahan mo pa ng malamig na panahon. Kahit nga wala pa tayo sa Sagada, ay pinaparamdam na sa atin ang napakapayapang pakiramdam na ito. Alright, so nasa taas na tayo ng Kaulapan. Lupit. At sobrang lamig. Grabe yung poste tubular bar. Uy, napakaganda. Kaya yung takbo namin 30-30 lang. Gusto naming namnamin ang bawat minutong aming dinaraanan dito sa bundukan. Sipin mo yan, yung mga ulap umaakit sa bundok, tapos binababa ng bundok sa tubig. Anyong tubig, sabi water vapor. Tapos pag dumidikit sa sanga ng puno, tapos na-absorb sa sa soil, yun yung parang nagiging tubig. Grabe, lupit. Oh! Nahawakan na natin yung ulap. Sarap. Lamig.
At dumaan tayo dito sa palayan. Grabe, yellow green. Yellow season. Ayun no, kitang kita nyo ba? Wow, ganda. Puro kami pagsasabi ng magandang paligid. Sa perspektibo kasi namin, ay kitang-kita namin kung napakagandang papawirin dito. Kitang-kita ang dilaw na taniman ng palay at mayabong na gilid ng kabundukan. Ganda. Ano daw? Nayaya pa nga kaming kumain ng pananghalian ng isang lokal na parang kakatapos lang mag-ani ng palay. Ganito. Rice fields. Hastig. Oo nga eh. Picture lang namin, videohan. Pero dahil hindi na natin palalagpasin ang tanawing ito, ay huminto kami upang masaksihan nyo rin ang napakagandang tanawing aming nasilayan. Sa pagkakataong ito, hindi na natin pinakawalan na makunan ang napakagandang tanawin ito. Ang kamangha-manghang katalinuhan ng tao sa larangan ng agrikultura. Nadaan lang natin ang kalsadang ito dito sa Talubin, Bontoc Mountain Province. Kamangha-mangha ang pagkakahulma sa gilid ng bundok at nasaktuhan natin na panahon ng anihan kung kaya't animoy isang malawak na taniman ng kulay ginto. Ang galing lang. Alright, time check, it's 1:20. At nandito na tayo malapit sa sentro ng Bontoc Mountain Province. Kitang-kita pa rin yung napakagandang pagsibol ng palay ngayong mga buwan na ito. Ganda. Mabalik tayo ng Bontoc within 4 months. At kung hindi po nyo pa nakikita ang YouTube video natin sa Bontoc, eto siya. Ayan, pwede nyo panood yan. Napakagandang Bontoc. You know, ang Bontoc Mountain Province. Lupit. Nakarating na tayo dito sa poblasyon ng Bontoc Mountain Province. Isang pamayanang maituturing na isang lambak dahil sa napaliligiran ng mga nagtataasang mga kabundukan. Hudyat na rin ito na malapit na talaga tayo sa Sagada. Alright, so dito tayo sa sentro ng Bontoc at kakaliwa na tayo papuntang Sagada dahil yun talaga ang ating end point. Yun o. Solid. Waras plaka. Motorsiklo. Yun. Bontoc. Tapos Sagada tayo. Mga ilang minuto na lang, 1 oras pa. 32 kilometers.
dahil paakyat yun at paliko ito ang ating daraanan. Alright, so malapit na tayo sa Sagada. Uminom muna kami ng tubig at tungo sa ating OBR. So oras natin 1:36 at medyo nakakaramdam na tayo ng antok. Yun, sakto. Dumaan tayo dito sa tunnel ulit. Yun, hey. Naku, may dumaan na truck dito. Yun, yung truck dumaan dun. Medyo nagising ako. Medyo nagkaroon ako ng plus 5 HP. Ang mahalaga, nandito na tayo sa Mountain Province, Sagada. Here we go. At ayan, nag-welcome to Sagada Mountain Province na. Tara, akyat na tayo. Let's go. 11 kilometers pa akyat, 12 kilometers na lang palalabo. 27 minutes. Akyat ulit ng Sagada. At umaakyat tayo ng umaakyat. Parang ilang years na tayo? 1 year na ba? O 2023? 2 years? Yung huling akyat natin dito? 2 years. Grabe. Tipin yun. Tignan natin ang pagbabago ng Sagada. Habang paakyat kami ng Sagada, ay ramdam namin ang antok. Kung kaya't ito ang ginawa namin. May banda pala. Ang sabihin nyo, ang sama ko naman dahil tumatakbo ang ating OBR. Pero ang totoo ay nag-jogging muna siya para magising ang katawan at diwa. Sige, go, go, go. So yun ang aming ritual para hindi antukin. Tara, akyat! At least diba, healthy ka na, love. Naantok ka pa rin. Sagada! Tumakbo ng Sagada. Paakyat ng Sagada. Paakyat pa rin tayo ng paakyat ng kabundukan papuntang Sagada. At paganda ng paganda na rin ang ating nasisilayan. Oo, mamaya. Nariyan yung makakasalubong tayo ng mga baka sa daan. At pag-overtake sa pahon na kalsada. Di na rin natin namalayan na nadaanan na natin ang signage na bumabati sa atin dito sa Sagada. Alright, so nandito na tayo sa sentro ng Sagada at mag-check-in muna tayo para makapagbaba ng gamit at tignan natin kung saan tayo magla-lunch, merienda o malamanan lang man lang ang ating sikmura. At unang bubungad sa inyo ang napakagandang pine trees na to At ang pagkamangha natin sa mga tataasang pine trees habang dumaraan sa
sa napaka-preskong kalsada. Yun o. At ang lamig. Last time nung pumunta kami dito, may mission kami na kunin yung clay pottery. Ngayon naman ang mission natin wala lang. Enjoy lang natin ang pagpunta natin ng Sagada. Palamig. Nakikita na natin ang kaloob-looban ng Sagada. Ayun o. Napakalupit. We are back again in Sagada. Yun o, Sagada Hotel. Paitokan ko. Gusto mo magpaitokan ko ulit. Dito lang naman tayo lalabas yun. Dito or dito. Pakita mo labi yan, welcome to Sagada, town proper. All tourism are registered at the tourism office, no parking along the road. Okay. Papasok na tayo sa loob ng town ng Sagada. Oh, welcome back to Sagada. At ang tourism ay nandito. So magche-check-in muna tayo. Tourism Information Center. Yun o. At ito ang mumunting ngunit mayaman na sentro ng Sagada. Wow! May gusto lang akong ibahagi na natutunan namin dito sa Sagada. Kung ikaw ay unang magagawi dito, una mong mapapansin na wala masyadong mga kilalang establishmento at kainan. Ito ay dahil ayon sa aming mga naging tour guide, ay pinapanatili ng mga lokal na residente dito na iwasan o magbenta ng mga lupa at ari-arian sa mga hindi taga-Sagada. Sa itong paraan nila upang mapanatili ang kultura at tradisyon at hindi masira ang natural na kagandahan ng lugar na ito. Galing lang. Kita ko bumili ng pinikpikan lang. Sabi, dumaki na yung nila, yung manukan na. Dati parang maliit lang yan na estante. At papakita namin sa inyo kung saan kami nakatuloy. Dito sa tinuloyan natin dati, pero iba naman, nasa level 2 tayo. Sa upper level. Ay, di ba kumain din tayo dito? Ito, ayun o, Sagada Happy House. Yun, Shamrock Tavern. Doon sa taas, diba? Tayo. Nice one. Wala pa rin tatalo sa lakas ng hatak ni Yeager. Oh, nice one. Alright. At matapos ang mahabang paglalakbay, ay narating na natin ang ating tutuluyan dito sa Sagada. We are back again. At binati tayo ng lugar na ito ng isang napakaganda at napaka-preskong panahon. Pinalilibutan ng mayayapong na kagubatan at napakapayak na pamumuhay. At dahil kailangan na nating mag-register sa tourism office, ay dali-dali na tayong pumunta roon. Kasabay noon
ay kumain na rin tayo sa palagian nating pinupuntahan dito sa Sagada. Alright, so pumunta tayo sa Tourist Information Center dyan sa Sagada. Ito yung Sagada. At nagtanong tayo ng mga possible tour na pwede natin ma-avail. And according sa ating napagtanongan, pwede. May chance na mag-bawat ako tayo. Basta pumunta tayo sa Barangay Bangkalan. Kasi may mga tour. Dun sa Lomats. So, nag-stay din na tayo sa Sagada ng 3 days, 2 nights. So, subukan natin mamaya kung tayo ng barangay. Pero, kakain ba tayo ng lunch, merienda dito sa una nating pinagkainan dati. Kung mapapansin nyo ito yan. Itong video na yan, kumain din tayo dito. Very same table. Very same table. Dito rin kami kumain. Okay, so kakainin natin ngayon ito. Sizzling na sisig. Puputok-putok pa. Since medyo nalipasan tayo ng mga gutom kanina, kailangan natin ulit din. So yan. Right. So dahil gusto talaga natin na pumunta ng Bumudok Falls, sasadyain natin yung Barangay Bangaan na malapit sa Bumudok Falls dahil according sa ating napagtanungan na tourist office is meron na daw guide doon sa Barangay Bangaan na pwedeng sumama sa atin papuntang Bumudok Falls. So sadyain natin, tanong tayo dahil alas 5 pa lang naman at ang ganda ng panahon dito sa Sagada, nilalamig pa kami. Meron na lang daw tayong 22 minutes, 6.8 kilometers. Tignan natin. So, pupunta na tayo sa Barangay Banggaan dito. So, tanong natin para makapagpa-reserve na tayo. Wow! Sinadya natin yung Banggaan para makapagtanong. Medyo itong part na to hindi pa natin na-discover no? Oh, stig. Grabe, puro bundok yung dadaanan natin, love. So nakarating na tayo dito sa Barangay Bangaan at hanapin na lang natin yung Barangay Hall. Sabi nung taxi driver na pwedeng pagtanungan kung saan pwedeng makakuha ng tour guide. Ibang part ng Sagada pero maganda. Alright, so nakita natin yung tourist assistance desk dito sa Barangay Bangaan. At ang sabi ng ating napagtanungan is sarado pa dahil holiday ngayon. So bukas tayo babalik ng umaga at dapat ready na tayo sa ating damit kung sakaling ma-accommodate tayo pumasok ng Bumudok Falls. Pero yun bababa doon. At ang update sa amin na-stranded kami dito kasi umulan. Alam ko yung sasabihin ng iba na lagi tayong inuulan. Totoo, inuulan kami lagi. Hindi ko alam kung blessing yan o pagkakataon. At update lang namin kayo, kakatapos lang ng ulan at ang sunod ng ulan ay fog. Yun So, naging successful naman ang ating pagpunta dito sa Bangaan at nakapagkuha tayo ng information. At bukas ay pupunta na lang tayo ng umaga, siguro mga 12 to 11 minute ride galing doon sa sentro. So, balik na tayo doon sa ating tunuloyan. Woo! Lamig. Adventure sa Sagada. Nakakuha naman tayo ng impormasyon dito sa Barangay Bangaan. Kahit na inulan tayo, ay sulit naman dahil alam na natin kung saan tayo pupunta upang marating ang matagal na nating gustong mapuntahan dito sa Sagada. At kinabukasan, pinati ulit tayo ng nakakaantok na panahon. Pero hindi yun naging hadlang para puntahan natin ang ating destinasyon.
Second day natin dito. Galing tayong Shamrock Tavern at papunta na tayo ng Bangaan para magtanong sa tour guide para doon sa Bumudok Falls. Buti medyo tumigil na yung ulan, pero papansin nyo basa yung mga kalsada, kaya konting ingat. Yun o. So balikan na lang namin kayo mamaya pag nandun na tayo sa Bangaan. Dahil nakita nyo naman na yung video natin nung nagtanong tayo nung nakaraan, kahapon. Nagtanong tayo, sabi meron naman daw Tourist Assistance Center ngayong araw. Mukhang malakas yung tubig ngayon sa falls. Tignan natin. Alright. Kakatapos lang ng ulan at medyo biniyaan tayo ng magandang panahon. Nag-register na rin tayo sa Tourist Assistance Desk at sinuong na rin ang pababa ng kabundukan. Nakaka-refresh lang ang aktibidad namin ngayong araw. Kumpleto ang paglalakbay. Magpamotor man, lakad, o kahit pagbaba at pag-akyat pa ng kabundukan. Marami kaming natutunan sa tour guide namin. Mga kultura at tradisyon na malugod namang ibinabahagi sa amin. Nakakamangha rin ang natural na kagandahan ng lugar ng Sagada. Mga naglalaki ang mga limestones at mayayabong na kabundukan. Halos humigit kumulang 1 oras din ang naging lakad namin. Dumaan ng palayan, Sapa, at may kipot na daan, parating lang ang napakagandang natural na anyong tubig na ito, ang Bumudok Falls. Alright, so nandito tayo ngayon sa Bumudok Falls. So kanina, pupunta tayo dito sa barangay Bangaan at nagtanong ng tour guide. So meron naman sila at swerte at nabiyayaan tayo ng napakalakas at napakagandang katubigan dito sa Bumudok Falls. So ang sabi ng tour guide sa atin kanina is ang ibig sabihin daw ng Bumudok, sa language nila is bumubudok. So malakas ang tubig. Di namin sinukuha na mapuntahan ang lugar na ito. Ngayong pangatlong beses natin dito sa Sagada ay hindi na natin pinalagpas pa madayuhin ang napakagandang talon na ito. Maraming naudlot na plano, maraming aberya. Pero ngayon, masasabi naming sulit ang hindi natin pagsuko na mapuntahan ang Bumudok Falls. Isang paglalakbay na dumagdag na naman sa aming karanasan, mga kaalaman, mga lugar na bibihira lang natin puntahan. Masasabi naming sulit ang napakahabang biyahe, lalo na at ganito ang aming natatnan. O paano mga Regans? Hanggang dito na lang muna siguro. Maraming salamat kung umabot ka man sa dulo ng video na ito. Malaking tulong ang panonood mo
para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang Ride Con na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.